sinasabi nilang mag-ingat sa mga gusto nyong makita. O diba, gusto mo makita ng lumang tao, hindi nagpakita yung sundalo sa'yo. Uy, pero mag-ingat talaga kayo guys. Tapos ito pala yung isa sa mga picture ko na nag-photoshoot nga kami dyan sa Intramuros. Sa pagkakatanda ko guys, etong pader na to, para siyang giba-giba na. Correct me if I'm wrong ha, kasi yun yung natatandaan ko na hindi talaga siya totally magandang pader. Well, maganda siya kasi nga ganyan. Ang historical ng dating niya, diba, mukhang luma. Pero pagkakatanda ko, yung mga katabi or kasunod pa niyang pader, parang sira-sira na yung taas. At nung time na nandiyan kami, wala na talagang tao as in. Kung makikita nyo rin, diba, lapot na lapot ako kasi wala namang iba nag-ayos din sa sarili ko niya, kundi ako lang. Kilay lang yan, tapos lipstick. Pes pa kami naka-gray ngayon. And sa parting to, medyo creepy talaga siya. Kahit alam nyo yun, umaga pa naman. Mafe-feel mo yung energy talaga na may kakaiba. Yan din yung first outfit ko nga nung dumating kami. Then after niya, doon na ako nagpalit at doon na nga nangyari yung na-experience ko sa CR. Na wag kayong mag-alala guys, talagang pinaplano kong bumalik ulit ng Intramuros. Lalo na ngayon kasi diba bukas na nga doon yung tunnel. Pero feeling ko talaga sobrang nakakatakot doon. Kasi diba doon daw nga tinago yung mga diba basta doon yung mga tinorture daw na nakakulong doon. So ako 100% sure, hindi naman sa minimanifest ko na may magpaparamdam sa akin kapag pumunta ako dyan. Pero 100% sure talaga may mararamdaman kang kakaiba dyan. Kahit na open man ang third eye mo, kung naniniwala ka man sa third eye o hindi. Tanong, kailan kaya ako makapunta? Kanina guys, nagdadry yung lips ko. Kung nakita nyo yung unang-unang story time ko. Tapos ngayon tingnan nyo, wala na. O diba? Gamit ko ngayon guys, Juicy Grapes naman. Kasama ni Plumpy 2. Ang ganda niya sa lips. Pak! Buy one take one to guys. Patulog na sana ako, tapos nakita ko tong comment niya. Hindi ako sigurado kung yung tinutukoy niya bang ilog sa Intramuros ay itong nasa picture. Nakuha ko lang kasi to sa Google and sa pagkakatanda ko nga, nadaanan din namin to. Sa pagkakatanda ko, medyo mahaba tong dinaanan namin na may parang ilog nga. Parang pagkakatanda ko, may part na parang pakurba pa yan. Tapos ilog talaga siya. Bukod pa dito sa mga may water lily na yan. Madami rin ako nabasang comment na what if yung sumalubong daw sa akin paglabas ko ng CR ay hindi rin pala totoong tao. Yung iba, nagigets naman yung point ko na baka naman sanay na kasi siya doon sa narinig or nagparamdam sa akin sa CR. Anyway, so yun nga. Nakalimutan ko din pala idagdag kagabi na nung pauwi na kami, naligaw din kami kung saan ba yung exit. At nung mga oras na yun, talagang wala nang masyadong tao dahil paggabi na nun. And kung napanood nyo yung pinuntahan ni Jessica Soho kasama si Yorme, yung underground, that time sarado pa siya. Actually, hindi ko nga alam na may underground pala doon, pero nadaanan namin yun. May tinuturo si Pri. Ano yun? Saan? Doon? Ay, pinapaling niya yung ulo ko. Wait lang. Diba? Matutulog na sana. Bakit ko ba kasi naisip pang mag-video? Diyan, nandito ako kayo sa sala. Kakalipat lang namin ng bahay, guys. And so far na, wala naman akong nararamdaman dito. Ito si Primo. Hindi ko alam bakit pinapatingin niya ako dun sa may terrace. Anyway, maglalagay muna ako ng Juicy Cola sa lips ko. Para pagising ko bukas, malambot yung lips ko. Inaagaw na ni Primo yung lip balm sa akin. So guys, naka buy one take one to ha. Nalagay ko na lang sa yellow basket. Pwede yan. Puyat tayo bigla, di ba? Sorry for looking to your eyes without permission. Noong nakaraang story time ko din, nagtataka ako. Sabi ko, bakit nga ba iisa yung comment nila? Maski ako nagtanong dun sa sarili kong video, bakit ganyan yung mga comment nyo? Sa sobrang atat kong malaman yung dahilan, nag-search na ako. Alam ko nung una, ang tinutukoy nila is yung pilik mata ko kasi maski ako nababother na. Pero lagpas isang buwan na kasi yan, kaya ganyan. Pero based nga dun sa mga na-search ko, nag-umpisa daw yun. Meron daw isang tao na kapag tumingin ka sa mata niya ay mapoposes ka. O di kaya naman ay mamalasin ka. And yung tao daw na yun ay parang sinumpa siya, kaya ganun yung nangyayari kada may mga taong titingin sa mata niya. Iba sa mga na-search ko naman ay galing daw sa isang manika. Parang yung manika din naman na yun is na-possess din siya, tapos kung sino man yung titingin sa mata ng manika na yun, mapoposes din o kaya magpapakamatay. Pero nung lumipas yung panahon, wala namang nag-claim na totoo palang pangyayari yung mga yun. At doon daw nag-umpisa yung sorry for looking to your eyes without permission. Sinasabi nila yun para magpaalam kung sakaling aksidente nilang matingnan sa mata yung mga sinumpang tao o yung manika na yun. Kumbaga para sa atin is tabi-tabi po, parang ganun siya. Nung una, ang pagkakaintindi ko pa nga sa mga comments na ganyan is baka other term siya ngayon or other way ng pagsasabi ng I don't claim any bad energy. Kasi may mga ganyan din ako nababasang comments sa mga horror story time ko. Pero kayo, alam nyo ba ang dahilan kung bakit nauso yung comment na yan? Huwag nyo nang tangkain i-search dito sa TikTok kasi maski ako, hindi ko sinesearch dito sa TikTok yan. Screenshots pa lang ang nakita ko sa Google pero natakot ako agad.
Yung ibang comment naman na nakita ko, tinatanong nila kung ano bang meron sa labi ko at bakit hindi daw din nila mapigilang tignan. Nakagamit lang po ako ng Juicy Lip Balm natin. Naka buy one take one yan, so i-check out yun na sa Yellow Basket. And gamit ko ngayon si Juicy Orange. 2 days in a row, I've been hearing animal sounds. Laging saktong 2 a.m. Hindi ko alam kung anong meron sa time na yun, pero 2 a.m. ako lagi nagigising. Yung sound is, meron siyang pattern. Pare-parehas yung interval ng tagal niya. Ganon. Pare-parehas lang yung tagal ng pagitan. At dahil nga medyo malalim na yung tulog ko, 2:00 na pasado na madaling araw, inisip ko na lang na baka si kuya yun nag-games. Pero kahit inaantok ako, unti-unti ako nagising dahil iniisip ko, bakit naman siya gaganon? Habang nakahiga ko, iniisip ko lalo, siya ba yung tipo na kayang gumawa ng ganong katining na boses? Imposible rin naman na bunso ko yun kasi nakatabi siya sa akin matulog. Tulog na ang lahat. So hinayaan ko lang. Tapos na ulit-ulit kinabukasan. Kahapon naman, tahol ng tahol si Briggs. Yung Maltese namin na natutulog dito sa loob ng bahay. So, natakot ako. So, inisip ko baka may nakapasok na tao. So, tiningnan ko. Usually, pag tinawag mo si Briggs, 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 lalapit na siya. Pero kahit anong tawag ko dun sa aso, walang lumalapit. So, na-TH ako. Inisip ko baka kinuha na siya ng magnanakaw. Alam mo yun, mga ganong bagay naisip ko na. Sa takot ko, ginising ko na yung asawa ko. Pagtingin ng asawa ko sa first floor, wala. Wala rin naman sa second. Umakyat siya sa third floor at nakita niya si Briggs na tahimik doon, gising at hindi gumagalaw. Medyo awkward kasi sa kwarto namin siya natutulog or minsan pag ayaw niya sa amin, doon siya sa kwarto ni Kuya JL. And since laging open yung door ni Kuya JL, minsan lumalabas-labas siya. Pero never siyang tumatambay sa third floor. Sa first floor lang sa may carpet. Kaya unusual na nandun siya, lalo na yung tinawag siya tas hindi siya lumalapit. Pero syempre baka nagkataon lang, hinayaan ko lang. Ngayon naman habang nagwa-wash up ako, nakita ko yung asawa ko, pumasok siya ng CR. Tapos may kinuha lang siya saglit and then paglabas niya, pinatayan niya ako ng ilaw. Sinigawan ko siya, sabi ko, ano ba? Pinagtitripan mo na naman ako. Hindi siya sumagot. So sa inis ko, sinundan ko siya. Tapos pagpunta ko sa kanya, sabi ko, Daddy, bakit mo naman ako papatayan ng ilaw? Alam mo naman gumagamit ako ng CR. Sabi niya, bakit sabi mo hindi naman ako pumasok ng CR? Sabi ko, pumasok ka, pinatayan mo ako ng ilaw eh. Pero pinaglalaban niya talaga na hindi siya pumasok ng CR. So ayun, baka nagkataon nga lang ulit. Mamshi, kahit sa bahay namin may ganun, kaso kami lang ng mama ko din. Lahat tulog tapos may figure sa window, sobrang black. Bakit nga ba madalas may nagpapakita sa bintana? Kwento ko sa inyo yung experience ko. Nakwento ko na to sa past video ko. Burol ng papa ko nun. Since diabetic yung mama ko, nagpasya kami na sa garahe na lang ng bahay gawin yung burol kasi para anytime pwede makapagpahinga yung mama ko sa kwarto niya. Nung pangalawang gabi, may sumamang bata sa amin matulog sa sala. Ganto ng ganto yung tunog. Kaya nagising yung kapatid ko. Akala niya aso niya. Pagmulat niya ng mata niya, nakita niya yung bata sa bintana. Noong time na yun, mga 2 taon pa lang si Zoe. Masyadong malaki yung bata para kay Zoe. After ng ilang segundo, tsaka niya lang na-realize, hindi niya pamangkin yung katabi namin sa bintana. Nagkaroon tuloy ng tanong sa isip ko na tuwing ba may namamatay, may nagbubukas na pathway kaya may lumalabas ng mga ganong klaseng spirits. Nagdasal kami ng kapatid ko na wala yung bata. Pero, nung sumunod na araw, natutulog ako kasama yung 2 anak ko sa isang kwarto. Naalimpungatan ako kasi may hila ng kumot ko. Since mataas yung higaan at pababa yung hila ng kumot, iniisip ko na maliit na tao yung humahatak at naalala ko yung bata na nagpakita sa amin the night before. Na parang gusto rin niyang tumabi sa amin. Naiinggit pa siya sa 2 anak ko na may katabing magulang kaya gusto rin niyang makitabi sa aming 3. Nung una, iniisip ko panaginip lang. Pero, Moms, bakit lagi niyo pong dinidedma yung pagpaparamdam sa akin ng mga iba't ibang mga spirits, kamo? Well, lumaki ako na
kalog, komedyante, mahilig magbiro. Kaya siguro kapag nagsishare ako ng mga na-experience ko, nakikita ko, iniisip pa rin ng tao, nagbibiro ako. Nakwento ko sa inyo yung tinira naming sobrang haunted na bahay dun sa Romblon, me and my family, di ba? I remember grade 5 ako noon, sinabi ko sa mama ko, Mama, may shadow. Lagi siyang sumusunod sa akin. And sabi ng mama ko, wag mag-entertain ng mga ganong thoughts kasi masama yun. Christian yung religion namin and yung mother ko, sobrang grabe ang faith niya kay Lord. And alam niya na dapat hindi ine-entertain yung mga ganong klaseng thoughts. Napapaisip ako kasi alam ko sa sarili ko na malakas ang faith ko kay God. Pero bakit nakakaramdam pa rin ako ng mga ganon? Yung mother ko na hindi naniniwala sa ganon, eventually, wala siyang choice kundi maniwala kasi dun sa bahay na yun, sobrang dalas talaga. Naalala ko nung grade 4 naman ako nun. Meron ako naging kaklaseng kambal. Doon sa school namin may bakanting kwarto. Doon tinatambak yung mga sira ng upuan, mesa, mga gamit ng school na hindi na mapakinabangan. Ngayon tong kambal na to, kapag break time, lagi silang pumupunta doon. Silang dalawa lang. Parang may binibisita sila. Iniisip namin ng mga klase ko baka weird lang o may sarili silang trip na laruin, ganon. Pero isang araw, sinama nila ako. Sabi ng kambal, isasama ka namin pero wag na wag mo sasabihin kahit kanino kung ano makikita mo dito. Di ako naman, grade 4 ako noon, parang iniisip ko maglalaro lang kami or wala naman talaga akong makikita kakaiba. Sumama ako. Pasok namin doon, ang unang-una kong nakita, shadow ng bata na para siyang nakaupo. Tapos nalaman ko na yung kambal kong kaklase, kaya pupunta doon kada break time, binibigyan siya ng biskwit. Sobrang natakot ako noon tapos hindi na ako sumama ulit pero hanggang ngayon iniisip ko, ano ba yung shadow na yun? Eto, based on true story dito sa Iloilo. Naikwento nga din to ng papa ko kasi dati nag-aaral siya sa Iloilo. Kalat na kalat do yung story na to. Kaya nga kung makikita nyo, nagtataka ako kung sing-sing ba o bracelet. Kasi may movie nga talaga, yung movie nakita ko na sa story ng papa ko, sing-sing yung sinasabi niya. Kaya na-confuse ako kung ano ba. Pero sa movie, jacket pala yun. Yun na nga, bago ko pa makita yung video na story na sa kanya ng papa ko na nangyayari nga siya sa Iloilo. Pero hindi lang ako alam kung totoo yun. Pero yung pagkakwento ng papa ko, Teniente Gimo ata yun. Yun yung sinabi niya sa akin. Basta yun yung story na kwento ng papa ko, Teniente Gimo. Oh my goodness. Di ba kakasabi ko sa inyo na true story yun? Meron akong nakita sa Google na talagang ganun, tuloy si Shake, Rattle, and Roll. And nga nangyari nga siya sa Iloilo. Ito yun. Aswang, the story of Teniente Gimo. So aswang is the popular creature in the Filipino folklore. So yun na nga, nag-e-exist talaga yung story ni Teniente Gimo. Sa mga hindi nakakaalam, baka hindi lang naman nakakaalam, pero ang aswang po, sila po yung kumakain ng tao, para cannibalism, vampira, ganun. So eto na nga, one of the popular story in Iloilo was the story about Teniente Gimo. So the story of Teniente Gimo, sometimes Teniente Gimo was popular sa mga radyo to, kasi sa radyo din ata to. So yung story is one of the most popular aswang stories. Pero merong iba't ibang version daw yun, pero ito yung version babasahin natin. So si Teniente Gimo daw tsaka yung pamilya na isikat na talaga silang mga aswang. At hindi ito dinideny nila kasi gusto niya yung pride tsaka power para lahat ng tao matakot sa kanya. Tapos yun na nga yung anak niya pumunta sa isang local college at merong mga kaibigan dyan. Tapos nung semestral break, may isa siyang kaibigan na inibitahan, tawagin na lang nating Maria, pinapunta niya sa lugar nila. Excited to si Maria at hindi niya alam yun na pala yung katapusan ng buhay niya. Charot, katapusan pala ng buhay ng anak ni Teniente Gimo. So pagdating nila sa Dueñas, Iloilo, grabe yung greet ni Teniente Gimo sa kanya kasi alam niya na may mauulam na naman silang mamaya. Sobrang bait nila. Tapos sabi niya ni Maria, mag-share na lang sila sa anak ni Teniente Gimo ng room. E nung gabi na nga, hindi niya makatulog si Maria kasi nga namamahay siya. Yun ba feeling na hindi siya makadya sa environment niya kasi kakapunta niya pa lang doon. Yung patulog na si Maria, meron siyang naririnig na ingay sa baba. Madami siyang naririnig na ingay ng mga tao sa bahay ni Teniente Gimo. E yun na nga, kasi akala niya may party bukas kaya siguro sila nag-iingayan. At yun, bumaba siya. Nung bumaba siya, nakita niya yung mga tao nakaupo na pabilog, tapos may mga kahoy sila at mga kutsilyo. At may mga bata din.
So akala lang ni Maria, syempre may party bukas, baka naghahanda lang sila hanggang sa may narinig siyang may nagsabi ng, "Hay, salamat, makakatikim ulit tayo ng tao." Tapos misang nagtanong na, "Asan yung may relo ba?" Ay, dito relo pala, hindi pala singsing. So next, sabi na Teniente Guimo, kailangan mo daw tamain yung ulo niya para hindi na siya makadagalaw at makasigaw. Imagine marinig mo to. So biglang nanginig yung mga tuhod ni Maria. Kasi alam niya siya yung tinutukoy ng mga aswang na yun. Kumakain sila ng tao at pati yung kaibigan niya na yun na anak ni Teniente kumakain din ng tao. Si Maria pala yung handa sa party, hindi yung kakain sa party. Siya pala yung kakainin. At yun na nga, takot na takot si Maria at alam niya kahit anong escape niya, wala na siyang magagawa kasi nga napakadami sila versus one. So, kahit takot na takot na si Maria, bumalik pa din siya sa taas kasi gusto niya pang mabuhay, be. Yung ginawa niya is pinagpalit niya, kinuha niya yung relo niya at nilagay niya doon sa anak ni Teniente Guimo at tinakpan niya ng kumot. Tapos yun na, be, umakyat na yung dalawang lalaki. Tapos humiga siya doon sa part ng kama ng anak ni Teniente Guimo. Nung umakyat siya, nakarinig siya, sabi na, yun yung may relo, yun yung kukunin natin. Sabay pok-pok ng mga lalaki na yun sa anak ni Teniente Guimo. At yung dugo, grabe, apaw na apaw sa sahig. At si Maria walang gimmick, walang kibo kasi nga baka pag nalaman yun, dead na dead pa siya. Nung lumabas na yung mga lalaki, syempre tumakbo na rin si Maria. Tumakbo siya, wahala siya kung saan madaanan niya, basta makatakas lang dun siya. Hanggang sa narinig ni Maria yung sigaw ni Teniente Guimo na anak niya to at hindi si Maria. Tumakbo si Maria. Sabay sigaw si Teniente na hanapin niyo yung babae. Habang pinapatay niya yung pumatay sa anak niya. And yun, lahat ng mga tao doon sabay takbo para hanapin si Maria. At si Maria wala na nga siya pakiyag siya makabot sa main road para makasurvive at ma-hope niya na sana may makatulong sa kanya. Bago pa siya mawalan ng pag-asa, buti na lang may tumulong sa kanya. Kaya nakatakas siya. May iba't ibang version din. Sa kabilang version, dalawang kaibigan yung dinala niya at isa lang yung nakasurvive. Tapos yung ibang story naman, hindi daw na-realize yun ni Teniente Guimo hanggang sa kinabukasan doon niya palang na-realize na anak niya pala yung napatay nila. At yun, walang nakakilala kung sino si Maria. Kung buhay pa siya, kung totoo mang story yun, Diyos ko dahil nakakatakot yung trauma, buong buhay mo yun. At kung totoo man yung story na to, Diyos ko dahil nakakatakot, paano kung nangyari yun sa'yo? Nandito ko ngayon sa susunod na kabanata ng spooky serye Halloween Special. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko. Ang kwento natin ngayon ay galing kay Jasmine Capule. This story happened last Wednesday, September 27. This guy was a mall in-house or a security guard who works night shift. In short, siya yung naglalak ng mall sa loob ng mag-isa para magbantay at magronda sa mga pasilyo ng mall. Habang iniikot ng security guard yung mall mag-isa, walang ilaw sa hallway. Tanging flashlight lang talaga. Kailangan niyang picturean yung bawat hallway as a report. You know, to say na clear na lahat ng mga hallway or wala ng mga tao sa loob ng mall. Pagka-flash ng kanyang cellphone, ito ang bumungad sa kanya. Isang babaeng nakaputi na tila na nakalumang bestida at nakasuot ng mahabang medyas. Ang buhok ay lampas sa kanyang balikat. Ang dalawang kamay ay nasa gilid. Pero sa litratong nakuhanan niya, wala siyang muka. Sa takot ng security guard, kumaripas ito kaagad ng takbo papuntang fire exit. Yun lang kasi ang tanging paraan para makalabas siya ng mall. Dahil nga nakalock na yung mall at walang susi na hawak. Pero bago kasi siya pumunta doon sa fire exit, kailangan niya muna kasing madaanan yung way na kung saan nandoon yung babae sa litrato. After that incident, nagkaroon ng sakit yung security guard. Sa sobrang bigat ng kanyang pakiramdam pagkatapos niyang makita yung babaeng nakaputi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapasok dun sa kanyang trabaho. Pero bago kasi yung incidenting yun, meron kasing nag-report na customer, meron daw pumasok dun sa CR na hindi niya mapaliwanag. Kaya pagkatapos niya mag-CR, tinignan niya isa-isa yung mga cubicle. Nang maikumpirma ng customer na wala ngang tao na nasa cubicles, ni-report niya kaagad ito sa mga staff. After ng report na yon, biglang kumalat yung picture na yon doon sa store. Base doon sa CCTV, tumakbo kaagad yung security guard pagkatapos niya mag-picture. Hanggang ngayon, nasa isipan pa rin ng mga tao
kung saan galing yung babaeng nakaputi at kung bakit nandoon siya. At doon po nagtatapos ang ating kwento. Alam niyo, hindi ko talaga kaya magtrabaho ng night shift sa isang store. Tapos mag-isa ka pa. Oh my God, wag na lang. Mga taong ganun ang trabaho, kudos sa inyo. Ang galing-galing nyo. So, bye-bye! Ito naman, yung next na kwento ko, galing siya kay Twilight to Midnight 26 at gmail.com. Pero may name siya dito eh. Hi Tito Ian and Tito Jamesu, my name is Kenzie. I'm 24 years old living in Tondo, Manila. Uy, Tondo. Tondo. Shoutout sa mga taga Tondo dyan. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung naging experience ko way back when I was a kid sa Lucban, Quezon. Okay. Lucban, Quezon. Sarap yung longganisa dyan ha. That time po, nandoon po kami to attend the Pahiyas Festival dahil doon yung hometown ng dad niya. Tapos, nung time na yun, hindi siya pinapayagan ng daddy niya tsaka ng tita niya na lumabas or maglaro sa labas. Kasi yun yung mga time daw na uso yung umiikot na puting van. Okay, yung urban legend na kukunin yung organs. Oh, yun nga. May time na nauso yun. Actually, the past 3 years, bumalik yun eh, di ba? Bumalik. Nung during Duterte time, ewan ko kung black propaganda lang, pero nagkaroon ulit ng issue nun, tapos napatunayan na hindi naman. Ayun. Tapos isang gabi daw, pinayagan sila na maglaro sa labas. We never really thought much dahil nga bata pa sila nun. Tapos mahalaga sa kanila makapaglaro. Di ba? Parang hindi na nga din nila siguro naisip yung puting van. Oo, kahit ako nung bata ako, kahit anong panakot na uwi kayo agad, may aswang paggabi, wala din kami. Mahalaga sa amin nun is makalabas kami and mismong kalsada yung paglalaroan nila. So may mga sasakyan na dumadaan. Tapos kalaro niya yung mga pinsan niya. Sila insan, tapos nagmekos-mekos. Naglaro sila, nagtaya-tayaan. Tapos yung isang pinsan niya nagsuggest na magtaguan sila. Yan ang maganda talagang laro paggabi, taguan. Tapos sabi, siya daw yung taya. Nagpresenta, oo. So syempre na-excite siya kasi 'di ba bagong laro. Tapos yun, nagtago siya sa malaking grill. Ano grill? Siguro ihawan, ganun. Ayun, yung ihawan po na yun ay gawa sa semento, kaya malaki ang space sa ilalim. Ay, parang sa mga resort. Oo, parang ganun. Inaantay niya yung cousin niya na hanapin siya. Tapos, nag-count, diba? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, game. So, umikot na yung pinsan niya. Oo, naganap na. Tapos yun, bigla siya may narinig na naglalakad. Tapos nagbibilang din ang bilang 1, 2, 3, 4, 5. Tapos nung 5 na, may sumilip daw dun sa kinilabutan ako. May sumilip daw dun sa pinagtataguan niya. Pag silip daw, matandang lalaki, sobrang puti ng muka, maitim yung ilalim ng mata. Tapos puti din yung buhok. Tapos bigla daw sumilip ba 1, 2, 3, 4, 5. Sumilip sa kanya ng ganon, sumilip. Pag silip, hindi siya nagulat siya. Nagkagulatan sila. Isipin niya pinsan niya eh, pero hindi. Tapos nakatakot pa yung mukha. Tapos after nun, biglang umalis daw, nawala. Sa sobrang takot ko, lumabas ako at tumakbo palayo. Nakarating ako sa simbahan doon dahil malapit lang din naman siya. Tapos the next thing na nalaman niya, nakaupo na siya sa lapag, sa sahig. Tapos lumapit sa kanya yung mga pinsan niya, tinatawag siya. Siguro parang medyo naimatay siya? Na-shock siya. Parang ganon. Nakauwi naman po kami ng safe, but after that, whenever napupunta kami sa Lucban, Quezon, I never played outside at night and never na din po akong naglaro ng hide and seek. Oo. I hope you enjoyed my story. Always stay safe. Kenzie. Thank you, Kenzie. Ang ganda ng kwento na yun. So hello guys, matagal na naman ako wala upload. May binabasa nga pala ako na horror story siya ng isa nating followers. Pero hindi ko pa siya mailabas kasi masyado siyang mahaba. Iaano ko pa siya. Isa-summarize ko para medyo maikli, no? Masyado kasi mahaba. Pero itong kwento ko sa inyo ngayon is maikli lang to. Nangyari to nung isang gabi. Nagsimula yung mga ganito nung nag-horror na ako ng story. Alam nyo, parang totoo yung sinasabi nila na once na nag-i-story ka ng horror, ng mga nakakatakot sa loob ng bahay nyo, parang mabubulabog sila.
So ito na nga, bibigyan ko to ng pamagat, no? Topic. Nung gabi nangyari to is 8 tulog na kami. Ang tinutulugan namin is dalawang magkahiwalay na double bed. Pero yung isang bed, medyo mataas siya. Tapos yung isang mababa. Kasi yung gamit namin na isang bed is air bed. Doon sa air bed, doon natutulog yung asawa ko. Tapos dito naman sa isa, kaming dalawa ng anak ko. So ito na nga, noong gabi, lumipat ako doon sa tabi ng asawa ko. Kasi yung anak ko magulo matulog. So mag-isa siya doon sa bahay, sa isang higaan. Nakatulog ako nang nakatalikod sa anak ko. Tapos yung anak ko, nakatalikod din siyang natutulog sa akin. Tapos yung isang paa niya, nakapatong dun sa may unan. Kasi yung anak ko, hindi siya natutulog nang hindi nakapatong yung paa niya sa unan, guys. Ito na, kalagitnaan ng tulog ko, nagising ako. Kasi biglang may tumapik sa paa ko. As in, may tumapik sa paa ko. As in, yung tapik niya, tapik talaga siya ng kamay. Tapik talaga siya ng kamay kasi ramdam na ramdam ko, kamay talaga siya. Hindi siya pwedeng tapik ng paa ng anak ko. Kasi yung anak ko medyo malayo sa akin, tapos nakatalikod, tapos nakapatong yung isang paa niya dun sa unan. Yung asawa ko naman is nakatalikod din sa akin. So, umulan na, Diyos me. So, nung pagtapik na ganun, sa may paa ko mismo, nagising ako. Tapos tinignan ko agad yung anak ko. Yun nga, tulog nga siya na nakatalikod siya sa akin. Tapos yung asawa ko din is nakatalikod din sa akin. So, napaisip ako agad noon, nung gabing yun na, ano yun tumapik sa paa ko. As in, ganito yung parang ginanyan talaga siya. Ginanon. Hindi hanggang ngayon, hindi ko makalimutan niya. Kaya alam niyo, hindi na ako lumilipat ngayon sa tabi ng asawa ko. Nandun na lang ako sa tabi ng anak ko pag natutulog. Minsan yung mga ganong pagkakataon, parang may pahiwatig. No? Hindi ko alam, parang ganun lang sa akin, parang may pahiwatig kapag mga ganon. Na parang tignan mo yung anak mo, ganon. Tsaka alam nyo ba guys, masamang matulog ng magkatalikod. Parang may something, hindi talaga maganda yung araw ko ng isang gabi yun ha. So yun lang. So hello guys, ayan, may kikwento nga pala ako. Nangyari lang to kagabi, gusto ko lang i-share sa inyo. Tuwing gabi kasi, dito kami tumatambay. So ito yung bahay namin, tapos ayan lang. Diyan kami tumatambay, diyan kami nauupo, kumakain. Kagabi habang kumakain yung asawa ko, tumabi ako sa kanya. Tapos yung anak ko, kumandong din sa akin. So maya-maya, habang nakakandong yung anak ko, para siyang may sinisilip. Dito banda sa may paradahan ng mga jeep namin. Kasi banda dito sa may paradahan ng jeep namin. Pag gabi na, sobrang dilim na. Dito yon, papakita ko sa inyo. So ayan dyan, dalawa kasing jeep na nakaparada dyan. Pag gabi, madilim na dun sa part na yon. So ayun, matagal na nakatitig dun yung anak ko kagabi. Tas ganun siya ng ganun. Yung, alam niyo yung parang may hinahanap siya, may tinitignan siya, ganun. Tapos nakatitig lang siya ng ganyan. Bigla siya nakatitig ng ganyan. Maya-maya, sabi niya sa akin, Mami, who's that? Mami, who's that? Sabi niya. Sabi ko, saan? Sino? Sabi ng asawa ko, sino naman yung nakikita mo dyan? Wala naman tao. Kaya ang dilim-dilim sa part na yun. Tapos nagtanong na naman yung anak ko, Mami, who's that, Mami? Tapos yung asawa ko, matatakotin kasi asawa ko. Sabi ng asawa ko, sino yun? Ano itsura na nakikita mo, anak? Yun na, nagtanong na yung asawa ko. Sabi ng anak ko, color black. Black. Tapos sabi niya, ito pa yung sinabi ng anak ko, black. It's a girl, Mommy. It's a girl. Sabi niya. So, kinabahan yung asawa ko. Kinabahan talaga yung asawa ko. So, ako parang ano na lang kasi nakakakita rin ako, guys. Yun yung ayokong mamana ng anak. Tapos yung anak ko, hindi pa rin naaalis yung Ayoko talagang sumasakay sa elevator kapag madaming sakay. Baka magaya ako dun sa mga taong pagbukas ng pinto, diniretso sila sa ospital. Story time. Nangyari to mga ilang taon nang nakakalipas sa isang sikat na building sa Metro Manila. Mga alauna ng madaling araw yon, pero madami pa rin tao na akyat baba sa building. Ako nga pala si Lester at mahilig ako mag-story time dito sa TikTok. Kung hindi niyo pa ako pina-follow, follow niyo na ako. Kapag sumasakay ako ng elevator, like kong iniisip na sana ako lang mag-isa. Kasi mas gusto ko yon para mas payapa. Pero hindi naman pwedeng laging ganun. Pero iniiwasan ko talaga kapag madaming sakay. Siyempre mas mabagal kapag mas madaming tao sa elevator. Hindi ko alam hindi lang din talaga ako komportable kapag madaming nakasakay.
Tsaka lagi kong naalala yung malagim na balita na nangyari sa isang elevator dito sa Metro Manila. Nangyari yon sa isang sikat na building, mga alauna ng madaling araw. Ang weird nga kasi late na yon pero ang dami pa rin umakyat at bumababa. Sabi ng pulis, 32 na tao daw yung nasa loob. Nagsimula raw sa 52nd floor. Tapos, ang daming tao na sumakay. Pero siguro, gustong-gusto na talaga nilang bumaba, kaya pinilit na lang nila kahit puno yung elevator. Pagdating sa 47th floor, doon nangyari yung hindi inaasahan ng lahat. Bumagsak yung elevator, mabilis na mabilis, hindi yung normal na pagbaba. Tapos, sumalpok sa ground floor. Sabi sa report, nabali daw yung isa sa mga kable. Overloading kasi yung elevator. Diniretso lahat ng pasahero sa ospital. Karamihan sa kanila injured. Nabali ang mga buto. Pero buti na lang, walang namatay. Nakakatrauma yung mga nangyari. Maski ako na hindi kasama dun sa elevator, natatakot na rin sumakay, lalo na kapag puno o kaya sobrang daming tao. Anong oras na? Sabi susunduin lang sa school. Wala pa si mama tsaka yung kapatid ko. Gabing-gabi na. Kuya, andito na ako. Oh, buti naman nandito ka na. Asan si mama? Nagbili lang ng gulay pero pauwi na rin siya. O teka lang. Ba't parang basang-basa ka? Kaya nga kuya, lakas ng ulan, nasira nga yung payong ko kaya basang-basa ako. O hala, sige. Maligo ka na muna para hindi ka magkasakit. Okay kuya. Kuya, bilhin ba ako ng towel? Okay. Sige, wait lang. Asan ba yung tao? Ito. Sino? Si mama? Hello, ma. Asan ka na? Hello anak. Andito ako sa ospital. Oh, anong ginagawa mo dyan sa ospital? Anak, yung kapatid mong si Sheena, wala na siya. Ha? Paano wala na? Hindi ko kayo maintindihan. Anak, patay na yung kapatid mo. Nasagasaan siya kanina habang pauwi kami. Ano? Sino to? Kuya! Kuya, yung towel! Kuya, bilis! Gumiginaw na ako! Kuya! 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 Di ba guys, nakwento ko sa inyo na may nagpapakita sa bahay namin sa Bicol. So, nakakaloka kasi kahit pinabasbasan na namin siya, may nagpapakita pa rin. Actually, mas lumala. Binidyo ko yun, yung pinapabasbasan namin yung bahay. Actually, nakapost yun dito sa TikTok. Ito na nga yung nangyari. Kikwento ko sa inyo as in, ang creepy talaga. After pinabasbasan yung bahay, kwento ko sa inyo. 2 beses ako binangungot sa taas ng bahay namin, sa 2nd floor at saka sa baba. Sa 2nd floor ako una binangungot. Habang binabangungot ako, as in, straight talaga yung kamay ko na nakatagilid. Tapos, may bumubulong sa akin. The more na lumalaban ako para makagalaw ako, the more lumalakas yung bulong. So yun na nga, nakagalaw na ako. Ang ginawa ko, tumakbo talaga ako sa baba. Doon ako natulog sa kwarto nila mama. Tapos kinuwento ko yun kala mama. Tapos nagkwentuhan kami nila mama. Kasama yung mga kapatid ko. Kasi nagising sila eh. Kasi bilis-bilis talaga akong tumakbo sa baba. Tapos habang nagkikwentuhan kami, may naglagabog sa taas na 2 beses. So hindi namin pinansin. Ngayon matutulog na ulit kami. Tapos pagkatulog ko talaga guys, wala pang 3 minuto. Binangungot ulit ako. Tapos as in naninigas ako. Tsaka binubulungan ako. The more na lumalaban ako, mas lumalakas yung bulong. Tapos yung gising ko nun, as in, paano nga yung gising ko nun, Angeline? Nagtili ka ng malakas. Paano, anong pagkakasabi ko nun? Basta sumigaw ko ng mama. Oo, parang sumigaw ako na mama, nagganon ako. Pero hindi ganon. Ha? Mas malakas pa doon. Tapos yung pagkasigaw ko ng ganon, naggulat sila mama, nagising ulit kami lahat. After na nangyari yun sa akin, hindi na ako natulog sa taas. Sa kwarto na lang nila mama. Tapos, ang nakakatakot pa, tuwing matutulog ako, yung 2nd floor namin, kahoy lang siya. So may butas-butas na mga maliliit. Makikita mo talaga yung bubong, may aaninag mo.
alam mo yung parang may sumisilip na shadow. Tapos, as in, sobrang creepy. Hindi ko talaga alam na kung ano yung gagawin sa bahay namin. Kasi, pinabasbasan naman na namin. Pero may nagsuggest, sabi, paduguan daw ng manok, ganto ganyan. Hindi ko alam kung effective yon, pero sobrang nakakatakot talaga sa bahay. Saka, oras na pumasok ka sa bahay, hindi man sa biro, sobrang bigat sa pakiramdam na kahit wala ka naman dinadalang problema, pag pumasok ka sa bahay, parang ang bigat ng pakiramdam mo. Ang negative, sobrang lakas ng negative area, ay negative. Basta negative niya. Yung sen. Ay, basta yun. Hi po kuya, as lang po, curious lang po, ano po yung binubulong sa inyo? Nung binangungot ako, ang binubulong niya sa akin, as in, bulong lang talaga. Like, ganon talaga. Nakakatawa pero ganon lang yung bulong sa akin. The more na lumalaban ako para makagalaw, mas more na lumalakas yung bulong. Like, ganon. Sa taas ko yon naranasan. Ngayon, nung binangungot naman ako sa baba, bulong din pero may kasamang one word. Which is, ang sinabi nung nagbubulong sa akin is bantay. Pagkagising ko nun, kurento ko nun kay Papa, ang sabi ko, nagbulong na naman sa akin yung mga nagpaparamdam dito sa bahay. Ang sabi sa akin is bantay. Sobrang creepy talaga, as in, dinededman na lang namin. Pero, anyways, nakakatakot din kasi sa bahay kasi meron din nagtatanong dito na bakit daw kasi yung pinto ay katapat ng hagdanan pataas. Sa latest video ko napansin nung isang commentor dito na nakatapat yung pinto namin dun sa hagdan. Hindi ko alam, bawal ba talaga yon? Tapos meron din kaming pinto, tapos nakatapat another pinto uli. Sobrang creepy talaga sa bahay. If meron pa kayong alam na mga bawal sa mga bahay-bahay, tatry kong i-check sa bahay uli kung may magmamatch sa mga comments. Tapos siguro malas talaga yung bahay namin if ever na may mga magmamatch pang ibang bawal na i-comment ninyo. I'm already 25 years old and ilang years na akong natutulog sa kwarto ng parents ko. Story time ka naman, bakit ka binabangungot sa kwarto mo? Ito yung sala namin at andito yung stairs at first room sa taas niyan, kwarto ko na. Ito yung room ko, so here goes. Nagigising ako ng madaling araw dahil sa panaginip ko may nakikita akong dark na shadow na laging papalapit sa akin. And tulog ako, pero parang sobrang real niya. Talagang feeling ko nangyayari talaga siya. And yung shadow na yun, wala siyang mukha. Dito sa kwarto na to, nakahiga ako dyan, facing the window. Tapos bigla akong nagising kasi pagtingin ko sa left side, may dumudungaw sa akin. Minsan may time din na may humihila sa paa ko. Tapos eto, part din kasi to ng kwarto ko. Sa may left side ko to, kung facing ka sa window. Tapos may instance din na nakatayo yung shadow dito sa pintuan ko. Tapos kahit tinatry kong matulog, alam mo yung feeling na sobrang uncomfortable. Kasi parang may nakatingin sa'yo. May once din ako natulog sa kwarto ng kapatid ko kasi hindi na nga ako nakakatulog sa kwarto ko. Tapos mag-isa lang ako. Ang creepy nito to the point na kahit mag-alas 4 na noon, bumaba talaga ako sa kwarto ng parents ko. Kahiga ako facing this door. Tapos yung, oh my gosh. Tapos yung anino bigla na lang lumalapit. Tapos bumagalaw yung ulo niya. I swear. As in, grabe yun. Up until now, nai-imagine ko pa din yung itsura niya. Trinay ko ulit matulog sa kwarto ko. And isang buong week, lagi pa rin akong nagigising na mga alas 12 or minsan 3, minsan 2. At kahit may rosary na ako niya nahawak, as in, wala talaga siyang effect. Nakwento ko to sa tita ko at hindi ko alam kung bukas yung third eye niya talaga. Tapos ayun, nakita niya daw na may tumatakbo ditong bata dito sa hallway namin. Tapos may babae daw dito sa kwarto ko. And na-confirm ko yon dahil yung kapatid ko, may classmate siya na bukas din yung third eye. Tapos sinabi niya rin yung exact na sinabi ng tita ko. Pero ewan, hindi ko alam. Siguro epekto na din to dahil ang hilig ko manood ng mga horror movies. Kaya nakakaroon ako ng iba't ibang idea. Pero alam mo yun, ayokong mag-risk
Kasi malay mo, hindi na talaga ako magising. Time na yun, kinanta ko yun sa papa ko. Kaya tinuruan ako ng papa ko na mag-pray daw ako ng I believe in God. May time ako noon na natapos ko na ng 2 beses yung I believe in God, pero hindi ako nagising. Kasi inulit-ulit ko lang siya. Kaya ngayon, kahit yung mama ko, ayaw talaga akong putulugin mag-isa. Kahit panganay ako, wala silang choice. So, I guess that's it. Ano yung weird or kababalaghang nangyari sa'yo sa bahay? Okay, so simulan ko. So kaninang madaling araw, nanonood ako ng True Beauty. Ako lang mag-isa sa living room. Ako sa kitchen namin para uminom ng tubig. Tapos yung pintuan sa dirty kitchen sarado, nakita ko. Umakyat na ako ng kwarto para mag-toothbrush at mag-prepare para matulog. Tapos nauhaw na naman ako. So si ate girl yung bumaba para uminom ulit ng tubig. Tapos pagkakita ko, bukas na yung pinto sa dirty kitchen. 3 a.m. yun at lahat ng tao dito sa amin tulog na. Nakita ko doon sa pintuan ng dirty kitchen, babaeng naka-white na palda. Nakalabas yung palda niya dun sa pintuan. So, syempre ako hindi ko na pinuntahan kasi kung pupuntahan ko pa yon, hindi ko baka hilahin ako. Inisip ko hindi kaya magnanakaw yon. So, yung dinedma ko. Tapos yung 3 p.m. naman, yung nanay ko naliligo. Akala ko sa palabas lang nangyayari. May umawak sa buhok niya habang nagsha-shower siya. So, syempre tumili yung mama ko. Nakita niya may handprint sa wall. So, yung tsura ng kamay, pinicturean niya. Weird kasi parehang 3 a.m. at 3 p.m. nangyari yon. Part 2. Hindi talaga ako niniwala sa mga ganyan hanggang sa naranasan ko na mismo. Noong mga nakaraang araw, meron na rin palang nararamdaman yung nanay ko. Habang naguhugas siya, parang tao daw sa likod niya na nandito ganito kalapit. So lumilingon-lingon siya mga ganon. Nakita nga rin ng tatay ko, bakit daw todo lingon yung nanay ko? Kasi kanina nag-usap-usap na kami. Turns out na hindi lang pala ako yung naka-experience nun. Alam mo yun parang ang bigat sa feeling. Feeling mo may nakatingin sa'yo or nakasunod sa'yo. Tapos kaya pala yung ibang kasambahay namin umalis na dito. Ayun nga kasing dahilan nila natatakot daw sila. Alam mo, for no reason din, kung nag-iisa ako, especially dun sa living room namin, bigla na lang tataas yung balahibo mo for no reason. Hindi naman ako natatakot, pero yung katawan ko nagre-react, bakit ganun? Yung pala yun nga yun. Yung talagang spirit dito sa bahay namin. So yung naranasan ko kanina, ayun na yung pinakamatindi. Hindi ko alam kung may message siyang gustong iparating sa amin. Puro alas 3 nangyayari yung mga ganun. Tuwing alas 3. Marami pang weird na nangyari, pero hanggang doon na lang kukwento. So, may balak ba kaming lumipat? Yes, meron po. So, matinding prayer na lang yung ginagawa namin. Hindi naman siya harmful. Pero ayun, gahanap-hanap na kami ng bahay. Mga 1 week na. Tapos bukas may house tripping ulit. Pero papabless na namin yung susunod na titirahan namin. Yung isang spiritual tribe na may pinapagawa sa amin dito sa bahay. So, titignan namin kung talaga may bad energy ba tong bahay na to. Malalaman namin pag nagawa na namin yung sinasabi nila. Kung may findings, update ko kayo. For sure, hindi naman siya siguro ganun ka-bad na spirit. Yumi pa rin si Yumi, Bonainer pa rin si Bonainer. Puro yung buhay. Patang! Napanood niyo na ba yung Insidious? Grabe nakakatawa lang kasi nakaka-relate ako dito. So story time, pag-usapan natin ngayon yung astral projection and onting horror. So way back 2 years ago, nag-story time ako sa inyo. Hindi ko alam kung naalala nyo, pero na-haunted yung bahay namin and nag-decide na kaming lumipat, lalo na nung nagpapakita na ng mga fingerprint yung spirit. So, ito yung kamay, nakita ng mother ko yan. So, kung gusto nyo hanapin yung full story nun, check nyo lang sa profile ko and hanapin nyo yung story time. And then, may kita nyo, ito yung title niya. And balik naman tayo sa present, mga 5 months ago, nakaranas naman ako ng tinatawag na astral projection. So, for you to know guys, totoo siya. Ito yung kung saan naglalakbay yung soul mo sa ibang realm. Sa case ko, naglakbay yung soul ko sa ibang realm ng bahay namin. Nangyari siya sa akin nang hindi ko sinasadya. So, sa mga nakanood na ng movie, same kami nung bida ng lalaki, yung naglakbay. So, feel ko na bahay pa rin namin yun at the same time hindi. Kasi, mas malaki yung bahay namin dun sa ibang realm. And then, parang may filter yung paligid. Ewan ko, hindi ko ma-explain. And then, ayun, nag-explore ako. Nagpunta ako sa kapitbahay namin and hindi ako pinalabas. And then, biglang maya-maya may babaeng dumating and then sinabi niya na pakawalan ako. That's why, nakabalik ako ng bahay namin and then umakyat ulit ako ng kwarto ko, dito sa kwarto ko. And then, punta ako ng banyo. Pagpasok ko ng banyo, sinundan ako nung babae, mga 7 feet siya. Parang ganyan, pero hindi, mas malaki siya ganun. Tapos nun, nagkatitigan lang kami, parang sinasabi niya na, ganun lang siya. Kumaga makikita mo sa mata niya na parang, anong ginagawa mo dito? Ganon, nagtitigan lang kami tapos dun umalis siya.
So napunta ako sa shower area and then parang may nakita akong mapa. Ito yung shower area namin and then dun sa realm na nakita ko, may mapa siya. Mapa ng isang buong malaking baryo. And then nakita ko parang may pwede kang pindutin. Nung pinindot ko yun, ayun, nagising ako. And then skip ulit tayo, nangyari naman to 2 months ago. Nagsasara yung mga pintuan namin for no reason. And nakunan pa siya ng CCTV. So ito, ipakita ko sa inyo. So, ito yung nasa likod ng pintuan, may gate agad, and then kulob siya, and makapal yung pintuan namin. So, paano yun? Hindi lang ito yung huli, marami pang beses na hindi lang nakunan ng CCTV. So, yung sumara na pinto na yun, akala ng kasambahay namin, pamangkin ko yun. Nagulat siya, walang tao. Nasasanay na rin ako habang tumatagal, and I started researching. Namamangha na lang ako, and malalim siya kung pag-aaralan nyo. Yun lang. Tata? This is one of the most dangerous paranormal games that you should never try. Originating from Mexico, the Sarah Sarita game is a simple yes or no game using 2 coins. The game involves 2 participants, who sit in front of each other. Each player must hold a piece of coin before chanting, "Sarah Sarita, can I enter your game?" And then toss the coins over their heads, and the coins must land on the ground behind them. If the results of both coins are heads, it means yes. If tails, no, and mixed results indicate maybe. When you get a yes answer, you can then proceed to ask Sarah and Sarita a question by repeating the process. You can properly end this game by asking, "Sarah Sarita, can I leave your game?" and wait for a yes response. But this game is very hard to get out of. There are reports that even after properly ending the game, the entities you called are still playing with you. You heard of the Sarah Sarita ritual game, but do you know the haunting story behind it? According to the legend, twin sisters, Sarah and Sarita, went to a school in Mexico. Both of them wore a matching coin on a chain around their neck. The girls sometimes stayed behind in the afternoon after school for cheerleading practice. One day, the girls stayed behind after school, but they didn't realize that practice had been canceled. The janitor who worked at the school was a creepy weirdo. When he saw one of the girls going into the bathroom on her own, he followed her. Time passed and the other girl got worried and went to see what had happened to her twin. She was dumbfounded by what she witnessed and suffered the same fate as her twin. The bodies of the twins were found and the police were called. They thought the girls had gotten into an overheated argument, resulting in the untimely demise of the two. At the time, the girls' broken chains were found on the floor and the 2 coins were lying there. One coin was heads and the other was tails. The janitor was never caught for his crime, and soon afterwards he moved away and nobody heard from him again.